Ang mga komunidad na apektado ng mga invasive species, kanya-kanya ng pamamaraan para solusyonan ang mga problemang hatid nito. Ang mga janitor fish ang isa sa sinasabing pinakamalalang invaders dahil na rin sa kanilang matako na pag-agaw sa pagkain ng mga native na isda. Okay, dinayo natin tong ilog ng Wawa J. Rizal para makita natin kung gaano nga ba kadami ang janitor fish na pwede nating makita dito. Sabi kasi nila, naging invasive na raw yung species dito mismo sa lugar nila, kaya titignan natin kung ano ang makukuha natin. Susukatin natin gaano ang pinakamalaki na pwede nating makuha. Dati raw, may nag-culture ng janitor fish sa kanilang lugar para ibenta sa mga nag-aquarium at nakawala ito sa ilog ng bumaha. Sa Amazon River, sa South America pa ito orihinal na natatagpuan. So naglagay tayo ng labat dito sa tabing ilog. Titignan natin kung may mahuhuli tayong janitor fish sa saglit na panahon na pagbaba ng ating mga lambat, no? Malaking purisyo talaga siya. Gawa ng katulad sa pamumuhunan namin sa aming mga lambat, pag nakahuli ka ng janitor, sira-sira na pagtatanggal mo nun. Pag namunan ka ng lambat, malulugi ka kagad. Ayun. Grabe. Talagang ang bilis, ano? Huli agad. So sa lahat ng ito, ganito kadaming isda yung nakuha natin in 30 minutes time. At dito, 2 isda lang yung pwede mong mapakinabangan at makain. So, yung gilid ng kanyang katawan, merong mga spines na pag humataw siyang ganun, pwede kang masugat. At etong kanyang skull, napakatigas. 14.5 inches. Ngunit may mas matindi pa raw na epekto ang janitor sa kanilang lugar. Ang ginagawa kasi nito mga janitor fish, pupunta sila doon sa ilalim ng riverbanks. Doon sila magbabarrow, doon sila maghuhukay para mangitlog, tumira. Ang nangyayari ngayon doon sa soil doon sa ibabaw, babagsak. So lumalaki yung ilog. Ito daw, mga bagong guho na ito. Sa bahay na yon, pinasemento na ng may-ari. Kasi gumuguho na yung lupa. Katulad nito, oh. So yung bahay, siguro bigyan lang natin ng ilang buwan, ilang taon, makakain na rin yan ng lupa. Kaya't ang mga ito rito, pagpatay sa mga janitor ang nakikitang solusyon sa ngayon. Ang mga golden cohol, pilit na pinapatay sa pesticide, ngunit bumabalik rin daw ito. Habang ang ibang invasives naman, sinusubukan pang mapakinabangan. Ang mga invasive na palaka ay ginagawang kabuhayan ng iba. May kanya-kanyang opinyon ang mga eksperto kung paano masusugpo at may iwasan pang madagdagan ang mga invasive species. Kung nasaan sila, dun na lang sila, huwag na silang makapasok. Lalo na sa mga islang maliliit, katulad ng Palawan, talong-talo ang mga natural at endemikong mga species. Dapat nating inform yung mga tao na preferably, kung talagang galing sila sa ibang bansa, huwag na silang magtakas ng mga ganon. Kasi minsan nakakalusot yan eh. And later on, so many years, makikita natin na ano pala siya, potential na maging invasive. Yung pangangalaga sa kapaligiran ay titingnan natin na hindi hiwalay sa pangangalaga ng ating kalusugan at kapakanan bilang mga tao. Pero yung pag-maintain ng balance doon sa ating ecosystems. Kasama sa pag-maintain ng balance, ang paggalang sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki. Lahat ng hayop sa tamang lugar, panahon at bilang ay may ginagampanan sa isang balanseng ekosistem. Ang kaguluhan ay nagsisimula lamang tuwing nakikialam ang mga tao para baguhin ang balanseng ito. Ako si Doc Fritz Resio. Ako si Kiko Rustia. Born to be wild. Hindi sila naka-costume pang Halloween, so pinoprotektahan lang nila yung mukha nila para hindi masyadong masunog. Buntis pa, baka makuna. Uy! Hindi totoo yung paniniwala na pag naihiang ka raw ng palaka, kukuluguhin ka. Ang kulugo, ano yun sa iba yan nakukuha.